ang kayamanan tungkol sa langit. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Maliwanag, Kuya Bert, dinibiro po ninyo. Yung pag-iimpok pala ng kayamanan dito sa lupa, napakarami talaga ho, mga giliw namin tagapakinig dito sa atin, talagang maraming tao na nakapokus ang atensyon sa kayamanan ng mundong ito. Dito ang sukatan, Kuya Bert, kung gaano kalapad kung gaano karami ang iyong kayamanan. Iyan ang sukatan dito ng tao sa mundo At magiging timbulan ka ng paghanga ng kapwa mo, ng mga tao. Pero dito pala sa turong ito, ang kayamanan sa langit ang kinakailangan pag-ipunan natin. Dan kasi yung palang hindi mananakaw. Dito nga, nag-ipon tayo na nag-ipon. Minsan, yung pala may darating na mga magnanakaw. Nagigimit sa panambuhay natin. Kung magkaminsan. Ang tinutukoy dito ang kayamanan sa langit at yung hindi kinakain ng tanga. Bigyan nga ho ninyo kami rito ng mga aral na nakapaloob po dito, Kuya Bert. Alam mo, Kuya Men, siguro naman ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ikaw ay mag-iimpok ng kayamanan para sa iyong kinabukasan, at yun na lamang yun ang laging nasa sa isip mo, yun siguro ang ibig sabihin ng Panginoon, na huwag kang mag-iimpok ng kayamanan. Pero kung ikaw ay mag-iimpok ng kayamanan, lalo na't higit nag-iipon ka, kung binibigyan ka ng Diyos ng labis doon sa iyong mga ikinabubuhay tuwing araw-araw, siguro hindi masama kung ito'y iyong itabi upang pagdating ng araw ay magkaroon ka ng makukuha at mabibigyan din ng karampatan yung pang-araw-araw mong buhay sa darating na mga araw. At huwag mong laging iisipin yung mga kayamanan yon. Kundi ang isipin mo ay yun ay ibinigay ng Diyos sa iyo upang itabi mo. Isang halimbawa, Kuya Min, ay noong nagpakain ng Panginoon ng 5,000 katao na naglabis ng 12 bakol. Ang sabi ng Panginoon, ipunin ninyo ang lumabis. Nang ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa lahat ng tao, ito'y kung minsan ay labis. Kaya pinaiipon din niya yun upang sa mga susunod na araw ay mayroong ka ring makuha kung dumating yung araw na ikaw ay nagkakaroon ng kasalatan. Kaya ito'y pinaiipon niya. Hindi niya pinatapon. Hindi niya pinaubos ng isang oras lang o doon sa araw lang ngayon. Kaya hindi ito ang ibig sabihin ng Panginoon na mag-iipon ka na para yun ay hindi mo magastos. No. Ibig niya sabihin, huwag mong isipin ito. Huwag nang ikasira ng isip mo yung perang naipon mo. Kundi yun, isipin mo, ibinigay ng Diyos sa iyo upang ito'y magamit mo sa pagdating ng araw. Ang sabi nga niya, at tanong mo, ano ba itong kayamanan sa langit? Ang kayamanan sa langit, Kuya Min, kung minsan, ito'y hindi napapansin ng mga tao. Halimbawa, kung ikaw ay gagawa ng kabutihan sa iyong kapwa, ikaw ay nag-iipon na sa langit. Hindi yung gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa upang ipagmalaki mo.
ito'y walang talab yan. Hindi magkakaroon ng kredito yan sa langit sapagkat ito'y iyong pinagmamalaki at ipinagyayabang. Kung ikaw ay gagawa ng kabutihan at ito'y taos sa puso mo at ito'y ginagawa mo alang-alang sa pagmamahal mo sa kapwa mo at dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoong Diyos, ito ang kayamanan sa langit na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Ang gumawa ng kabutihan, hindi lamang yung magbibigay ka ng pera, kundi yung gumawa ka lamang ng pagtulong, higit doon sa kung minsan maituro mo sa kapwa mo, mahibahagi mo yung katalinuhan mo, yung pagtuturo mo ng kabutihan sa kapwa mo, ito'y isang kayamanan sa langit na magre-rehistro na ron at naibabahagi mo yung talino, yung kaalaman na naibigay sa iyo ng Diyos. Ang lahat ng naibigay ng Diyos sa iyo at ito'y naibabalik mo sa iyong kapwa, sa paglilingkod mo sa kapwa mo, lalo't higit sa pamilya mo, ito'y kayamanan na matatawag natin na nag-iipon tayo. Ang kabutihang ito ay hindi maaaring nakawin sa iyo. At hindi pwedeng masira ito. Ang magbigay galang ka lamang sa mga nakakatanda sa iyo. Ang ibigay mo lamang ang paggalang mo sa karapatan ng kapwa mo. Ito'y mga kayamanan na natataglayin mo na naiipon mo doon sa kaharian ng langit. Ang lahat ng napakagandang ugali o lahat ng kaugaliang taglayin ng isang tao, ito'y isang kayamanan na maaaring rumehistro kapag ito'y ginagawa na sa aktwal niyang pamumuhay, lalo na't ito'y naibabahagi sa kanyang kapwa. Amen. Siguro, Kuya Bertie, kapag ka ikaw ay mag-iipon ng kayamanan dito at ito naman ay para sa kapakanan ng tao, ng kapwa, pag nag-iipon ka ng kayamanan at ito naman ay iyon namang ibinabahagi sa iba, hindi naman masama yung mag-ipon ka ng ganito. Kung ito ibinabahagi mo sa iba, ang masama yung sasarilihin na lamang. Hindi ba? Oo, tama yun. Kasi kapag ikaw ay yung naibigay sa iyo nga ng Diyos na pagpapala, ano man ito, material man ito, katalinuhan man ito, o ano man ito, lalo na sa pagkanta o ano man, no? At ito'y naibigay mo sa iyong kapwa ng buong puso, ng walang kapalit, na tinatanaw, napapalitan ka, ito'y naglilingkod ka sa Diyos at sa kapwa mo. Amen. Dahil doon sa ang kanyang mga utos, dahil sa pagmamahal mo sa kanya, ikaw ay tumatalima sa ngalan ng Diyos. Amen. Ang masama po mga giliw namin tagapakinig, yung tayo ay nag-iipon dito pagkatapos pang sarili natin ito at hindi man lamang tayo marunong magbahagi sa ating kapwa. Dito po ay sinasabi rito na kapag kaya na inimpok natin ang inimpok at hindi tayo marunong magbahagi para sa ating kapwa, ay kakainin ng tanga yan. Iyan ang sinasabi, yung kakainin ng tanga. Pero kung ito'y iniipon natin, pagkatapos binibigay natin sa mga kawang gawa at nakatutulong tayo sa ating kapwa, ay ito po'y napakaganda pong bagay ito na nakikita po ng ating kapwa at nagre-reflect po yan sa langit. Yung sinabing nga rito, kayamanan sa langit yan. Do'y walang naninira na tanga at kalawang. Kung yun po ay sisirain talaga ng kalawang at tangat kakainin kung ito'y pang sarili lang natin dito. Sapagkat kung saan daw naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Pero ito ho ay sinasabi kung tayo nagiging sakim sa ating mga iniimpok na para sa atin, ay hindi po yan ang nakasaad dito. Yan. Ang kayamanan sa langit. Yung kayamanan sa langit, napakadaling ipunin yan kung huwag lang maging sakim ang tao sa kanyang kapwa. Magkatulong ka lang sa iyong kapwa Nag-iipon ka na ng kayamanan sa langit
yung ikay magbahagi sa walang-wala, yung nakita mo nga tao hirap na hirap sa buhay, at ikaw na may nananagana, at pagkatapos ibibigyan mo, o pakakainin mo, at pararamitan mo, abay palagay ko, nag-iipon na tayo ng kayamanan niya. Talagang nag-iipon na. Nag-iipon na tayo ng kayamanan sa langit. Yung nagbigay ka na walang nakakaalam. Wala. Hindi ba meron sinabi, yung binigay ng iyong kana, huwag mo nang huwag mo pa alam sa kaliwa. Huwag mo nang ipaalam sa kaliwa.